For today's video, sibuyas, siling habang green, carrots, patatas. So ayan ang ating ingredients. So ito ay ating liver, pork liver, and then baboy. So yun ang ating pan, pinapainit. So ayan, halu-haluin lang natin yan hanggang maluto ang ating sibuyas. So ayan, naglagay na tayo ng ating Del Monte sauce. Ayan, sa ating tomato sauce. So ayan, nilagay ko na rin ang ating marinate na pork. So ayan, mix-mix lang hanggang sa maluto yung pork kasi medyo na-marinate na natin sa suka at toyo. So ayan. Mukhang naamoy ko na ang masarap na ulam for today's video. So ayan, nilalagay na din natin ang ating mga gulay. So ayan, ililib muna natin ng mga 5 minutes. So maglagay na muna tayo ng ating pamintang durog. And then ayan na. So ayan na siya, kumulo na siya ng bonggang-bongga. And then ayan na ang ating, lalagay na natin ang ating green peas. Unahin natin ang green peas kasi medyo matigas-tigas yan. So ayan, unahin natin yan hanggang sa maluto siya kasi kailangan natin maluto ng bonggang-bongga ang ating pork dahil alam nyo naman, naka-frozen yan, tapos naka-stack na po siya. So hindi pa naman siya pero kailangan talaga natin lutuin para hindi tayo masisira ang ating tiyan. So ingat-ingat lang din sa ating pagkain ng mga baboy dahil hindi po yan masyadong healthy. So minsan lang po magbababoy once a week or twice a week. Yan, tayong kaibigan lang. So mas maganda kung laging gulay lang everyday. And then, once a week o twice a week. So, ayan, nilagyan ko na ng Knorr pork cube ang ating igado dish. So, ayan. So, halu-haluin lang. So, mga 2 to 5 minutes. Ayan. Ililib natin. And then, halo-halo lang. So, ayan na ang ating igado. So, nilagyan ko na din ng atay. Atay po siya ng baboy. So ayan. Shake lang hanggang sa mahalo ng bonggang-bongga. Then ayan ang aking rice. Ang saba na walang katapusang saba. So need natin saba lang ang kanin and then ulam lang na igado. So pak na yan. So, yan na yung ating gagawing kanin kasi medyo magle-less tayo ng rice dahil medyo HB na tayo. So, ayan, titikman na natin kung masarap ang ating timpla. So, ayan. So, yan, nalagay na natin dyan ang ating, ayan, medyo naluluto na yung ating green peas dyan. So, ayan, patikim-tikim na lang. Patikim-tikim. So, ayan na siya. Yan. Pakuluan talaga ng bonggang-bongga para para mamatay na talaga ang mga bakterya ng ating baboy. So, ayan. Naglagay na din ako ng carrots. So, ayan. Medyo mabilis lang maluto yung carrots. Kaya, hinuhuli-huli na natin yan. And then, pati yung patatas niyan. Lagay din tayo ng patatas dyan. So, ayaw ko kasi ng medyo latang-lata yung gulay. Gusto ko yung medyo crunchy pa. Masarap siya kainin pag crunchy. So, yan ang ating dish for today. And then, lagyan na natin ng laurel. So, 2 pirasong laurel ang ating nilagay dyan para mas mabango at masarap yung kanyang amoy dahil sobrang natakam ako ng igado dun sa labas. Kaya, ayan, napaluto kami ng igado. So, ayan, meron naman baboy pala. So, ayan na. Nagluto na lang kami ng sarili namin. At least, mapapasarapan namin ng ulam. So, ayan, ilagay ko na yung siling habang green para medyo maanghang-anghang naman kahit papano. Kasi hindi rin ako sanay na walang sili sa ulam kasi para siyang nakakaumay. Pero pag may sili siya, hindi nakakaumay talaga. Sobra. Try nyo magsili. So, konti lang naman ang lalagay nyo dyan. So, yung siling green naman ay hindi naman siya maanghang like
katulad ng labuyo na isang piraso lang napakaanghang na. So ayan, so alam mo na mga Bicolana, Bicolano, sili is life. So ayan, halo-halo lang din tayo hanggang sa maluto siya ng bonggang-bongga. So malapit na yun matapos. So ang creamy-creamy niya na guys. So ayun siya, leave lang natin ng konting oras para naman mas maluto-luto yung kanyang sili. So, ayan, malapit na yang maluto. Mga ilang minuto na lang, lutong-luto na yan. So, ano pang hinihintay natin? Ayan na, lafang na. So, ayan na, ating igado dish. Yan lamang po guys. Thank you for watching. Bye-bye.